Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga patient transport vehicles para sa mga piling lokal na pamahalaan sa Luzon. Isinagawa ang pamamahagi ng mga sasakyan sa isang seremonyas kaninang umaga sa Quirino Grandstand sa Maynila. Bahagi ito ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Bawat sasakyan ay may sariling stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor at iba pang gamit na kailangan ng pasyente. 387 transport vehicles ang ipinamahagi sa mga napiling LGU sa Luzon na ayon sa PCSO ay pinakamaraming na ipamahaging sasakyan sa loob ng isang araw. May 123 sasakyan pa ang ipamimigay sa Visayas at 105 sa Mindanao ngayong linggo. Sa isang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na bawat lungsod at munisipalidad ay magkakaroon ng sariling medical transport vehicle bago matapos ang taong 2025. Alinsunod ito sa adhikain ng kanyang administrasyon na magkaroon ng libre at fully subsidized na universal healthcare sa buong bansa. Gusto ng Pangulo na balang araw ay hindi na papasanin ng bawat Pilipino ang buong bigat ng gastusin sa pagpapagamot. Samantala, isinasagawa ang pagpapatayo ng mga modernong ospital at specialty center, gayon din ang mga bukas or bagong urgent care and ambulatory service center para sa mga pasyenteng hindi kailangan i-confine. Kabilang ito sa mga reformang isinasagawa ng administrasyon para makaabot ng serbisyong medikal hanggang sa mahirap at liblib na pamayanan ng bansa. Kaya't ipagpapatuloy namin ang pagpapatibay hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle, kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin. At kung tayo'y magawa natin, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Nananawagan ang Malacanang sa mga Pilipinong apektado ng matinding pagbaha sa Central Texas sa Estados Unidos na makipag-ugnayan at magpasaklolo sa gobyerno. Nasa 109 na tao na naiulat na nasawi sa pagbahang dulot na malakas na ulan mula pa noong July 2 sa Kerrville City at sa mga kalapit na lugar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang Pilipinong naiulat na nasa alanganin dahil sa baha. Gayunpaman, nakatutok ang Konsulado ng Pilipinas sa Houston, Texas sa kondisyon ng mga Pilipino sa mga binahang bayan. Tiniyak din ni Castro na handa ang gobyerno ng Pilipinas na umalalay sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Ipinagdasal din anya ng gobyerno ang sitwasyon ng mga naapektuhan ng baha. Sa mga nangangailangan ng tulong o impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa konsulado sa Houston, Texas sa teleponong 346-256-4522 or sa email ng pcghouston.atn@gmail.com. Binigyan diin ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang pagiging handa ng mga healthcare facilities sa gitna ng iba't ibang uri ng sakuna. Sinabi ito ni Herbosa sa isang international webinar na pinangunahan ng Ministry of Foreign Affairs sa bansang Israel. Tinalakay sa webinar ang kahandaan ng mga bansa sa gitna ng mass casualty incidents, prolonged conflict at large-scale emergencies gaya ng missile attacks, disasters at pandemics. Ayon sa kalihim, kailangan na physically, operationally at morally ready ang mga hospital sa bansa sa oras ng sakuna. Patuloy ang ahensya sa mga hakbang nito gaya ng Safe Hospitals Program at Ready to Respond Functional Hospitals upang matiyak ang kahandaan ng mga ospital mula sa malalayong probinsya hanggang sa metropolitan centers. Bahagi ang programa sa 4th pillar ng 8-point action agenda ng DOH kung saan nakasentro ito sa kahandaan ng bansa sa anumang krisis.
At sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang recommendation ng Local Water Utilities Administration or LUA hinggil sa mga water interruptions sangkot ang Prime Water Infrastructure Corporation. Sa isang press briefing ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ipinag-aaralan mismo ng Pangulo ang report mula sa LUA. Pangulo po ay naaral na po ang report mula sa LUA at siya po mismo ang nag-aral nito. At ang rekomendasyon po sa kanya ay kanya naman pong inayunan. Dagdag pa ni Castro, hindi muna niya ididetalye ang nasabing recommendation dahil kailangan munang tugunan ng gobyerno ang problema tungkol sa serbisyo ng Prime Water. Ang rekomendasyon po ay saka na po namin ibabahagi sa inyo. Kailangan po muna naming umaksyon. Hindi po ngayon ang tamang panahon para i-reveal kung ano po ang dapat na gawin ng pamahalaan para sa mga nabibiktima ng kakulangan ng supply ng tubig. Ilang mga reklamo na ang natatanggap ng pamahalaan mula sa mga LGUs at customers tungkol sa kakulangan ng supply ng tubig nitong mga nakaraang buwan. Matatandaang ang Prime Water ay pagmamay-ari ng Villar family kung saan nasa ilalim ito ng joint venture agreement sa iba pang mga local water district. Ayon sa LUA, kinoconsider din ng gobyerno ang pag-terminate sa agreement sa pagitan ng Prime Water at mga local water districts sa bansa. Samantala, naghain si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Kongreso ng panukalang batas upang i-revise ang bank secrecy law ng bansa. Layunin nito na palakasin ang mga nagpapatupad ng batas at labanan ang korupsyon, panloloko at krimen na may kinalaman sa pera. Nais ng House Bill 7 na i-amend ang Republic Act No. 1405 upang bigyang pahintulot ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP na suriin ang mga bank deposits kung may sapat na dahilan. Binigyan diin ni Romualdez na habang ang bank secrecy law ay nakapokus sa pagpopromote ng savings at banking, nagagamit anya ang probisyon na ito para maitago ang mga iligal na aktibidad. Sa ilalim ng panukalang batas, may kapangyarihan ng BSP na suriin ang mga deposits kung napatunayang may iligal na nangyayari sangkot ang mga bank officials, stockholders at empleyado. Kasama din sa pwedeng i-check ng BSP ang mga closed banks at foreign currency accounts. Ang bawat resulta ng pagsusuri ng BSP ay magagamit at maibabahagi lamang sa ilang mga ahensya gaya ng Securities and Exchange Commission or SEC, Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC, Anti-Money Laundering Council or AMLAC, Department of Justice o iba pang mga korte. Tiniyak naman ng BSP ang proteksyon sa mga bangko at pinansyal na institusyon na sumusunod sa kanilang mga patakaran. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.